Good morning mga kapisda. Sa araw na ito mga kapisda, ang gagawin kong video ay tungkol sa pag-aalaga pa rin ng lapu-lapu. Kung saan nga ba mas mabilis lumaki yung lapu-lapu, sa fish pin o kaya sa floating cage. So yung mga katanungan na yan mga kapisda, isasagutin ko base sa aking personal experience dito sa fish cage. Pero bago ang lahat, ipapaliwanag ko muna kung ano ang kaibahan ng fish pin at saka floating cage. Ang fish pin ay itinatayo sa bababaw na parte ng anumang katubigan, pwedeng dagat. Ang fish pin ay itinutusok sa ilalim ng dagat na ginagamitan ng kawayan, palm tree o kaya kahoy. Depende sa anumang klaseng bagay na maaring ipatayo at gagawing fish pin. Ito yung fish pin mga kapisda. Ito yung sinasabi kong single net lang ginagamit namin rito. Ayan. Ayan o. Ito yung fish pin. Ayan. Kawayan at saka palm tree yung gamit namin dito. Yung pinakapusti. Ang floating cage naman mga kapisda ay lumulutang sa dagat na ginagamitan din ng kawayan o kahoy, at ito ay ginagamitan ng empty containers katulad ng drum, mga lumang estero na siyang nagsisilbing palitaw para lumutang yung floating cage. At ito ay nilagyan ng mooring o kaya ay angkla para sumusunod lang siya sa low tide at saka high tide. Tuwing bababa yung dagat, bumababa rin yung floating cage, at saka tuwing tataas yung dagat, tumataas din yung floating cage. Pansinin nyo mga kapisda, ayan o. Doble yung lambat ng floating cage, ayan. Ito, isa, saka ito yung isa. Ginagawa namin yan dahil para kung sakaling mabutas yung sa labas, at least meron pa rin sa loob. Para safety yung isda, kasi yung floating cage sumasabayan sa low tide saka high tide. Pag low tide bumababa at pag high tide tumataas. Ayan. O, ito yung floating cage mga kapisda. Ayan. Ayan yung floating cage. Ito. So nakita nyo na mga kapisda kung ano yung floating cage. Kaya dinidoble namin yung lambat sa floating cage kasi yung floating cage kasi mga kapisda ay bumababa at tumataas. Kaya posibleng sumabit sa mga anod na kahoy at posible siyang mabutas. Kaya iyon ang purpose namin. Kaya yung lambat ng floating cage ay palaging doble. So iyon ang kaibahan mga kapisda ng floating cage at saka fish pin. Ang fish pin ay naka-fix at ang floating cage naman ay palutang-lutang lang, sumusunod sa low tide at saka high tide. Ang tanong mga kapisda, saan nga ba mas mabilis lumaki yung lapu-lapu? Sa floating cage o sa fish pin? Ayon sa aking personal experience mga kapisda, mas mabilis lumaki yung lapu-lapu sa fish pin. Kasi sa fish pin, maraming mga maliliit na isda na pumapasok. Kaya kahit hindi mo permanenteng mabigyan ng pagkain yung lapu-lapu, meron naman silang nakakain tuwing wala tayong ibinibigay na pagkain. At isa pa ang napapansin ko mga kapisda, siguro yung klima permanente kasi yung lambat ng fish pin ay fix. At isa pang dahilan mga kapisda kaya mas mabilis lumaki yung lapu-lapu sa fish pin dahil yung ginagamit naming lambat dito sa fish pin ay solong lambat.
Siguro yung oxygen nakakadaloy ng maayos. Kaya sulong lambat yung ginagamit namin sa fish pin dahil yung fish pin ay nakapix. Hindi katulad ng floating cage na tumataas at saka bumababa. Na anytime pwedeng sumabit kung mayroong mga inaanod na kahoy. Hindi katulad ng fish pin na permanente lang siya, hindi gumagalaw. At mayroong mga posting nakaharang para sa mga naanod na kahoy. Kaya medyo hindi masyadong peligroso yung fish pin. At isa pang dahilan kung bakit napapansin ko sa floating cage mahina yung paglaki ng lapu-lapu dahil yung ginagamit kasi naming lambat sa floating cage ay doble. Kulang yung mga isdang pumapasok at saka yung oxygen siguro hindi masyadong nakakadaloy ng maayos dahil kung medyo marumi na yung lambat, hindi na masyadong nakakapasok yung oxygen. Kaya isa yun sa palagay ko na medyo mabagal yung paglaki ng lapu-lapu roon. Di katulad ng floating cage na kung tuwing high tide, tumataas yung floating cage. So, palagay ko nag-iiba yung klima. At kung bababa naman, tuwing low tide ay bumababa. So, isa yon sa mga naobserbahan ko rito. Pero wala akong scientific explanation tungkol doon. Base lang sa observation ko. Pero isa yon sa mga naobserbahan ko dito na palagay ko ay isa sa mga dahilan kaya medyo mabagal yung pagtubo ng lapu-lapu sa floating cage kasi paiba-iba yung klima. Pero ang pinaka-importante pa rin mga kapisda ay yung eksaktong pagpapakain sa lapu-lapu para mas mabilis silang lumaki. Yun ang importante. Hindi basihan yung floating cage o kaya ay fish pen para mas mabilis silang lumaki. Mas importante yung pagkain. Kung maraming pagkain, mas maganda. Kasi yung lapu-lapu pwedeng pakainin ng umaga at saka hapon. Kasi experience na namin yun, mas mabilis lumaki talaga yung lapu-lapu kung 2 beses pakainin sa loob ng isang araw. So yun lang mga kapisda, sana nagustuhan nyo yung ginawa kong video tungkol sa pag-aalaga ng lapu-lapu. At huwag nyo rin kalimutan mag-likes, mag-comments at mag-subscribe na rin sa aming channel.